What's up, mga ka-recap? Part 7 ito ng ating Chanotsu series, episode 12. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang part, panoorin mo muna yon. Tara na't magsisimula. Lumipat naman tayo sa grupo ni Chanotsu. Tinanong siya ni Nagisa kung ano ang balak niya, kaya't sinabi ni Chanotsu, gusto ko bumili ng buttered tomatoes. Ang sagot naman ni Nagisa ay, oo nga, Chanotsu, magandang idea yan. Pero habang naglalakad sila papunta roon, biglang napansin ng mga kaibigan ni Chanotsu sina Taiki at Hina. Sinabi ng isa nilang kasama, hindi ba first year ang dalawa na yun? Nagde-date siguro sila, sobrang sweet naman nilang dalawa. Pero ang reaksyon dito ni Chanotsu ay tila nakatulala lang, at hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Dinagdag pa ng kasama niya na sobrang cute ni Hina, at bagay na bagay sa kanya ang yukata na suot niya. Pero si Chanotsu ay wala pa ring kibo at nakatulala lang. Lumipat naman tayo sa dalawang ito. Napansin ni Taiki na kakaiba ang galaw ni Hina ngayon, tahimik lang siya. Pero habang nakatitig siya kay Hina, tumingin din ito sa kanya sabay sabing, bibili lang ako ng yakisoba, sabay takbo. Sasamahan sana siya ni Taiki, pero dir-diretso siya. Lumalabas na sobrang kinakabahan pala si Hina kay Taiki, pero sinabi niya na gusto niyang sila lang dalawa ang magkasama. Napaisip pa si Hina at sinabing, okay lang kaya ang lipstick ko? Hala, baka nag-ulo ang buhok ko. Sana hindi magulo ang outfit ko. Tila ang ating palabiro at cute na Hina ay umaasta ng isang babae na pumuporma sa gusto niyang lalaki. Binanggit pa niya na sobrang gusto niyang makita at makasama si Taiki, kaya nag-effort talaga siya ngayong gabi. Gusto niyang magandahan siya sa paningin ni Taiki. Pero sobrang nag-alala talaga si Hina dahil masyado na siyang self-conscious at, higit sa lahat, first time niyang gumayak ng ganito. Pero sinabi niya na okay lang siya dahil gusto niyang tinitingnan siya ni Taiki. Pagdating ni Hina, inayos na ni Taiki ang pagkakainan nilang dalawa at ang pwesto kung saan nila papanuurin ang Furryworks. Naupo ang dalawa, pero tila may kakaibang napapansin si Taiki kay Hina at sinabing, ibang-iba si Hina ngayon. Maya-maya, kinagat ng lamok si Hina, kaya binigyan siya ni Taiki ng pamahid para dito. Pero hindi mailagay ni Hina ng maayos, kaya sinabi ni Taiki na baka madumihan ang yukate niya. Kinuha ni Taiki ang pamahid at sinabing siya na lang ang maglalagay. Habang nilalagay, napansin ni Taiki na maganda ang pagkakapo ng buhok ni Hina, kaya tinanong niya, ikaw ba ang nag-ayos ng buhok mo, Hina? Sumagot si Hina na may halong hiya, oo, ako ang nag-ayos. Bakit? Sagot naman ni Taiki na may halong pang-aasar, wow, hindi ko alam na may silbi pala ang kamay mo bukod sa pagsapak sa akin. Kaya't sagot ni Hina, pinagtitripan mo ba ako, takmol? Sagot naman ni Taiki, joke lang naman, pero ang totoo, bumilib nga ako. Pero si Hina ay hindi pa rin naniniwala, kaya nag-asaran pa sila. Ngunit napatigil si Hina nang sabihin ni Taiki, alam kong sobrang nag-effort ka dyan, at sobrang cute mo kaya. Bigla namang nagulat at namula si Hina sabay sabing, ano sabi mo? Ang cute ko, natulala ulit siya bago sumigaw ng, Taiki, sabihin mo ulit. Nabigla naman dito si Taiki, at bago pa sila makapag-react, sumabog na ang Furryworks. Habang nanunood sila, natulala si Taiki dahil hindi niya inaasahan na sasaya si Hina ng ganoon dahil lang sinabihan niya itong cute. Pagkatapos ng Furryworks, nagpaalam saglit si Taiki dahil pupunta siya sa banyo. Pumayag si Hina at sinabi, sige, ako na ang magbabantay sa gamit natin. Pag-alis ni Taiki, ngumiti si Hina at masayang-masaya siya dahil sinabihan siya ni Taiki ng cute. Habang naglalakad si Taiki, naisipan niyang bumili ng inumin nila ni Hina. Pero paglingon niya, nakita niya si Chanotsu at may kasama itong nawawalang bata. Habang kinakausap ni Chanotsu ang bata, hindi niya alam na nandoon pala si Taiki. Kaya't nang paglingon niya, nagulat siya. Lumapit si Taiki at tinanong kung nawawala ba ang bata. Sagot naman ni Chanotsu, oo, at nahiwalay siya sa nanay niya, kaya't dadalhin ko siya sa main tent. Sinabi ni Taiki na sasamahan niya sila. Kaya't nagulat si Chanotsu at tumanggi dahil alam niyang magkasama sila ni Hina. Pero wala na siyang nagawa nang sumama ang bata kay Taiki. Habang naglalakad, biglang hinawakan ng bata ang kamay ni Chanotsu. Kaya't nabigla ang dalawa at nagkatinginan habang nakatulala dahil tila sobrang romantiko ng pangyayaring ito. Lumipat naman tayo kay Hina, na masayang-masaya habang inaayos ang buhok niya.
Sinabi niya, ayos ang lamok, Pinaganda pa ang sitwasyon. Kilig na kilig siya habang iniisip ang sinabi ni Taiki. Dito naman siya tinawag ni, ito, ang kaklase nilang may sekretong pagtingin sa kanya. Tinanong ni ito kung mag-isa lang si Hina, pero napansin niyang hindi dahil may mga gamit silang dala. Kaya sinabi ni Hina na magkasama silang dalawa ni Taiki. Sinabi pa ni ito, pwede ba kaming sumama? Mas masaya kung madami tayo. Dagdag pa niya, kanina pa kami nakatayo, at mas maganda kung makakaupo kami. Pero si Hina ay nakatulala lang at nag-iisip. Lumipat naman tayo kina Taiki. Habang naglalakad, napansin ni Taiki na magaling sa mga bata si Chanotsu. Hindi niya in-expect yun dahil puro matatanda lagi ang kausap ni Chanotsu. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, may isang babae na aksidenteng nabangga ni Taiki. Nag-sorry ito, at nang tumingin si Taiki, nagulat siya sa ganda nito. Tinanong siya ng babae, okay ka lang? Pero bago siya makasagot, tinawag ito ni Chanotsu. Lumalabas na magkakilala pala silang dalawa. Sinabi ni Chanotsu kay Taiki na childhood best friend niya ang babae. Hindi makapaniwala si Taiki na dalawang napakagandang babae ay mag-best friend. Mas lalo pang nabaliw si Taiki nang sabihin ni Chanotsu na girlfriend ito ni Haru. Tinanong siya ng babae kung sino siya, kaya sinabi ni Taiki, ako ang doubles partner ni Haru, at si Haru ang nagtuturo sa akin. Natuwa ang babae habang sinasabing, ikaw pala yun, ha? Ang sinasabi ni Haru sa akin. Ikaw ha, habang nakatingin sa kanya at pagkatapos ay kay Chanotsu. Walang ideya si Taiki kung ano ang tinutukoy ni Karen, pero ang totoo, alam ni Karen ang sikreto ni Taiki, na may gusto siya kay Chanotsu, dahil sinabi ito sa kanya ni Haru. Napatanong si Taiki, ano bang sinasabi ni Haru sa'yo? Kaya nagpalusot na lang si Karen at sinabing, wala. Sabi lang niya masipag ka raw mag-ensayo. Samantala, si Chanotsu ay tila nahihiya habang nakatingin si Karen sa kanya. Tila ba natutunugan niya ang nararamdaman ng dalawa? Umalis na si Karen, at nanatili namang tahimik si Taiki at Chanotsu. Sabay sabi ni Taiki, alam ko na kung bakit siya ang girlfriend ni Haru. Sagot naman ni Chanotsu, kaya nga, bagay silang dalawa. Habang naglalakad si Karen papunta kay Haru, sinabi niya, nakita pa ako ng isang malupit na bagay ngayong araw. Pagdating niya kay Haru, agad niya itong sinabi at idinagdag na magkasama sina Taiki at Chanotsu. Sinabi pa niya na mukhang mabait si Taiki at dapat magkatuluyan na sila. Ngunit sinabi ni Haru, medyo malabo pa yun sa ngayon dahil sa basketball. Sumang-ayon naman si Karen, pero napansin din niya na si Chanotsu ay halatang nag-overthink. Samantala, dumating na sina Taiki at Chanotsu sa main tent upang i-announce ang pagkawala ng bata. Sinabi ng staff doon na kakalis lang ng nanay nito upang hanapin siya, kaya agad umalis si Taiki para puntahan ang nanay ng bata. Habang naghihintay, sinabi ng bata, sobrang ganda ng babae kanina. Sobrang cute ng yukate niya. Sabay tanong niya kay Chanotsu, ikaw, ate, nagsuot ka na ba ng yukata? Hindi alam ni Chanotsu ang isasagot kaya sinabi niya, minsan lang. Pero hindi ba ang cute ng damit kong suot? Paborito ko kaya ito. Yan ba ang Sunday's best mo? Tanong ng bata. Kaya't sinabi ni Chanotsu, hindi. Ang pinakapaborito kong suot ay ang basketball jersey ko. Pag suot ko yun, feeling ko ako ang pinakaastig. Nag-flashback tayo sa nakaraan kung saan makikita sina Chanotsu at Karen. Sinabi ni Chanotsu noon natitira siya kina Taiki. Hindi makapaniwala si Karen dahil titira si Chanotsu sa bahay ng isang first-year na lalaki. Sinabi pa ni Chanotsu, hindi lang yun, kasama ko din ang buong pamilya niya. Sabay tanong ni Karen, pumasok na rin ba sa isip mo ang ganitong bagay? Na isa siyang lalaki, lalaking nakikita mong makakasama mo? Sumagot si Chanotsu, oo naman, sabay ngiti habang iniisip ang naging usapan nila noon ni Karen tungkol kay Taiki. Maya-maya, dumating na si Taiki kasama ang nanay ng bata na halatang sobrang nag-aalala. Sa wakas, matapos ang ilang oras ng paghahanap, nagkita na rin ang mag-ina. Nagpasalamat ang nanay sa kanilang dalawa. Nilapitan siya ng bata at nilagyan ng clip sa buhok ni Chanotsu bilang pasasalamat, sabay sabing, ayan, ate. Dahil hindi ka mahilig gumiyak ng mag-agarang damit, para sa'yo yan. Ngayon, stylist ka na. Natuwa si Chanotsu at nag-thank you. Umalis na ang mag-ina, naiwan naman sina Chanotsu at Taiki. Habang nagpipigil ng tawa si Taiki,
Sinabi ni Chanotsu, ang buwisit mo naman. Habang naglalakad, tila inaasar pa siya ni Taiki at sinabing, bagay sa'yo yan. Dapat palagi mong suotin, sabay tawa. Kaya sumagot si Chanotsu, grabe ka sa akin, no? Tawa ka ng tawa. Sagot naman ni Taiki, kasi nakatingin ka lang sa akin. Dapat isuot mo yan hanggang sa bahay, dahil malulungkot ang bata pag nakita niyang tinanggal mo yan. Pumayag naman si Chanotsu kaya sinabi ni Taiki, edi pwede kitang pikturan. Sagot ni Chanotsu, ayoko nga. Nakakahiya. Habang naglalakad, napatigil ang dalawa nang sumabog ulit ang Furryworks. Pinanood nila ito ng magkasama. Ngunit maya-maya, sinabi ni Chanotsu na bilisan na nila dahil hinihintay na siya ni Nagisa. Sinabi ni Taiki na, sige. Bago sila maghiwalay, nagpaalaman sila sa isa't isa. Sinabi ni Chanotsu, kita na lang ulit tayo mamaya sa bahay. Nagmamadaling tumakbo si Taiki dahil nag-aalala siya kay Hina na baka nagalit na ito dahil napatagal siya. Pagdating ni Taiki, masaya at kalmado si Hina. Tinanong ni Taiki kung ano ang nangyari habang wala siya. Natulala si Hina saglit, pero sinabi niyang wala naman, kumain lang siya habang pinapanood ang Furryworks. Idinagdag pa niya na sobrang saya niya at sinabing, punta ulit tayo next year. Pumayag si Taiki, pero napabulong si Hina. Ang ibig kong sabihin, kami lang ulit dalawa. Samantala, dumating na si Chanotsu sa mga kaibigan niya, pero napansin ni Nagisa na parang malungkot siya. Tinanong siya nito, bakit? Pero hindi sumagot si Chanotsu at natulala lang. Halatang may lungkot sa kanyang mga mata. Habang pinapanood ni Taiki ang Furryworks, napaisip siya, asan na kaya kami next year? At ano kaya ang mga pagbabagong mangyayari sa susunod na pagpunta namin dito? Sobrang daming magbabago sa susunod na taon. Kinabukasan, napansin ni Chanotsu ang bag ni Taiki kaya tinanong niya ang mama ni Taiki kung gising na ito. Sagot ng mama ni Taiki, nag-jogging si Taiki ngayon. Sobrang energetic niya ngayong umaga. Sumaya si Chanotsu sa narinig niya dahil alam niyang nagpupursige si Taiki sa pag-eensayo, kaya nagbigay todo rin siya sa sariling training. Samantala, kay Taiki naman, napansin niyang lalong gumaling si Haruo pagkatapos ng tournament nila. Sinabi niya na mas magaling si Haruo ngayon kumpara noong nakalaban nito si Hyodo. Dahil dito, lalo siyang ginanahan at nag-ensayo agad kasama si Kasahara. Habang nag-eensayo, tumalsik ang shuttlecock sa tabi ni Hina. Sinubukan itong ipabot ni Taiki, pero hindi siya narinig ni Hina dahil napakalakas ng tugtog sa earphones nito. Kaya, si Taiki na lang ang kumuha, sabay sabing, good luck, Hina, kahit hindi siya narinig nito. Pagkatapos ng ensayo ni Chanotsu, umakyat siya para magpahinga. Nagulat siya nang makita si Taiki na natutulog sa sahig. Nilapitan niya ito at bumulong, Taiki, natutulog ka ba? Sobrang pagod ka siguro, nagjogging ka rin kasi kaninang umaga. Sinubukan niya itong gisingin, pero tila ayaw niyang magising si Taiki. Sinigurado niyang tulog ito bago siya nagsalita. Hello, Taiki, may gusto sana akong itanong sa'yo. Nagde-date ba kayo ni Hina? Kasi, ang sagot mo ang magdidikta ng nararamdaman ko sa pagiging housemate natin. Nakita ko kayo sa Furryworks Festival na magkasama. Ibig sabihin, nagde-date nga kayo, no? At alam ko rin na may gusto si Hina sa'yo. Kaya kung nagde-date kayo at gusto niyo ang isa't isa, dapat sinabi mo agad sa akin ito. Naalala ni Chanotsu ang sinabi ng mama ni Taiki tungkol sa kasama nito sa Furryworks Festival. Sinabi ni Taiki na kasama niya ang grupo ng mga kaibigan, pero nakita ni Chanotsu na silang dalawa lang ni Hina ang magkasama. Pakiramdam ni Chanotsu, nagsinungaling si Taiki sa kanya. Malungkot pala ang pakiramdam na pagsinungalingan ka, dagdag pa niya habang nakatingin sa natutulog na si Taiki. Maya-maya, nagising si Taiki at natulala. Pakiramdam niya, may taong nandoon kanina. Samantala, habang naglalakad si Chanotsu, halatang malungkot siya. Kitang-kita ito sa kanyang kilos at mukha. Ano kaya ang tunay na nararamdaman ni Chanotsu para kay Taiki? Dito na ba lalabas ang tinatagong nararamdaman niya? Dahil kung wala siyang nararamdaman para kay Taiki, bakit siya nagkakaganito? Comment, Love Triangle, para sa part 8. At dito na nagtatapos ang ating video. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mga high-quality recaps na kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.